Tapos na guys mag-grocery. Hindi pwedeng mag-video sa loob. Bakit? Bawal. Ayan, binili namin. Saan ka na nag-park? Wala pong maraming customer. Maaga pa. Buti na yung maaga. Kasi mamaya na ko, ang dami na niyan. Kasi may mga sale. Yung itlog mabasag. Itlog. Dito na lang to sa upuan. May 30 pa ako. Pambili ng ano dun sa Yanis. Ay, sarado pa nga pala. Nung oras pa lang, wag na, uwi na tayo. At magluto na. Luto ko na yung isda kasi habang fresh pa. Paksiw ko lahat yun. Baon bukas. Lagyan ng talong ano. Paksiw. May talong. Hindi naman mga ano yung 99. Puro lang naman mga pagkain na ano. Kala ko lahat. Yung capsicum mura kasi 99. Ay mahal ang capsicum eh. Uwi na guys. Sarado pa yung Yan's, yung Asian store. Uwi na lang. Nakalimutan ko pala. Naka-vlog sana ako sa loob ng Pack and Save kasi nakalagay ito lang to sa trolley. Ang ang problema, ang lakas ng sounds, ang lakas ng kantahan, music. So, ayaw kong mag-edit ng for the whole vlog. Ay, ano yun, umabot ng 20 minutes. Hindi ko pa alam i-edit dito sa ano. I-try ko nga mag-edit. Yun ang pag-aralan ko, yung 20 minutes na yun. Dito sa app ng ano, GoPro. Sa Quick. Maaga pa guys, 8 pa lang yata eh. 8 o'clock.
Anyways, medyo nakaano naman, naka-save ng kaunti. Kasi yung sibuyas 99 per kilogram, no? Madami kinuha mo. Kasi mahal din ang sibuyas eh. Yung kamatis lang ang hindi talaga mahal talaga kamatis dito, guys. Save din ng kaunti sa groceries. Tipid-tipid. Wala ngang naiipon pero sige pa rin ang tipid. Nako. Buhay New Zealand, guys. Yung ipon nasa loan lang, hinuhulugan. Pero at least yung loan ko may napuntahang kabutihan. Nagbabalak na naman mag-loan next year. Kasi guys, makakaano ka naman ng loan dito kasi very naman yung paghulog eh. Affordable yung hulog. Tapos yung interest. Yung interest hindi naman masyadong malaki. No? Walang interest ba yung MTF? Meron. Kaunti lang ang interest. Doon sa kukunin ka agad sa'yo ng MTF. Halimbawa 10,000 nakuha na agad. kukunanin ka agad nila yun, yung interest. babayaran mo na lang. Pero at least mas mababa kaysa sa bangko. Kasi guys, yung namin, nag-loan kami sa may sa may private yan MTF. Private loan, hindi kagaya sa bangko na Pero okay lang, okay rin naman ang bangko. Matatapos na nga yung loan ko sa bangko eh. Lapit na, konting kembot na lang. Kailangan dito sa New Zealand magpapagulong ka ng ng pera mo eh. Babudgetin mo talaga. Ako higpit senturon ako hanggang next year. Yung 3 years to pay mo sa loan, parang kailan lang naman. Hindi masyadong mabigat. Like in Philippines, kapag nag-loan ka na may stress ka kung saan ka kukuha ng panghulog. Dito naman nagtatrabaho ka. Pag nagtatrabaho ka, may savings ka pa rin sa sa Kiwi Savers. Bali yun ang mo, yun ang ipon mo. Kung hindi ka nakakaipon sa sahod mo fortnightly, yun ang ipon mo. Yung Kiwi Savers na yun, makukuha mo sa pag-retire mo na 65 years old, pwede mong kunin. Pwede mong withdraw. So ako kaunti lang siguro maipon ko dyan kasi nang-start lang ako 2020 Kiwi Savers.
doon lang ako nagulog. Ay ano na ako yun, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 7 years pa. Maghuhulog. Sa Kiwi Savers. Yan lang naman ang ipon ko. So pagdating ng 65, still working ka pa rin, go pa rin ang hulog mo. Kasi Pagkatapos pagkakaya mong ang magtrabaho, loan na to, hindi na ako maglulog. hindi ka na mag-loan. Kasi- Saan ka maglo-loan? Sa MTF? Oo, hindi na ako maglulog. Ay, ako maglo-loan ako, isa pa. Sabi ni AJ, huwag ka na mag-loan daddy kasi pa-retired ka na eh. Kaya nga, sa'yo, pa-retired ka na. Malapit ka na eh. Para 62 daw- ka na? 61, ay 60. Kasi 65, retired ka na. 5 years more or 3 years to pay. Huwag na. Magtios ka na lang muna. Ay, ako pwede pa. Eh, pinilitan ng edad eh, 67 eh. Hindi na-aproban. Ah, hindi ba? Hindi. Balik 65. Hindi a-aproban niya kasi ang daming ayaw. Ang daming nagpo-protest. Ano pang gagawin ng pag magre-retire ka ng 67? May enjoy mo pa ba yun? 67, 70 na. 3 years na lang, 70 ka na. Ano pang i-enjoy mo kung hindi ka na nakakalakad? Sa 65 nga lang eh, ano na eh. 50-50 nang mag-i-enjoy ka pa. Eh paano kung may masakit ka na, ay may sakit ka ng malala na hindi ka na makakakilos o na, yung retirement mo useless. Hindi mo na ma-i-enjoy. Yun lang guys kaano dito sa New Zealand kasi yung retirement ano mo, pension mo. 65 ay like sa atin sa Pinas 60. Ay dito kasi guys hanggat kaya mo pa after retirement mo ng 65 hanggat kaya mo pa mag-work sige lang. Pero nga dito mga nag-work 70 na, 75 na, 80 still working pa rin. Uugod-ugod na, makikita mo talagang pa rin sila, masigasig pa rin mag-work. Ay sa Pinas pag edad mo ng 60 patitigilin ka na ng iyong mga anak, huwag ka na mama mag-work. Kaya lalong nagkakasakit kasi stay home na lang, lalong nanghina. Ay dito hanggat kaya mo pa tanggap ka pa rin sa sa company na pinag-workan mo. Yung iba nga si Carol nga ilang taon na, 68 na yata, 68, 67. Ayaw papayagan mag-retire kung hindi lang siya ng mga retirement documents saka na-approvean. Ganon dito guys, hanggat kaya mo pa sa company na mag-work. Hirap naman kasi papalitan eh. Hindi ka talaga papayagan rin. Hindi agad i-approve ang iyong retirement. Kasi si Carol ang lakas pa rin. Though yung yung paa niya pilay na, pero okay pa. Lakas pa rin. Kaya ganun dito guys sa New Zealand, buhay New Zealand. Bago kayo dito, mag-isip-isip muna. Pero kagandahan din, maraming benefits. Pagtanda mo, libre lahat. May food allowance pa rin may pagkain yung weekly mo. Ganun dito pagtanda. Weekly nga eh. Ha? Weekly nga. Marami ka pa rin matatanggap pagtanda mo. Lalo na nag-work ka since pagka bata. Di ang dami mong tax contribution. Ang dami mo talagang benepisyo.
Ganun dito guys. Kailangan dito sa New Zealand masipag. Hindi pwede dito yung ay, bukas na ako magtatrabaho. Ay, maglilib muna ako. Hindi dito yung papitik-pitik lang ang trabaho. Hindi pwede. Kailangan mo kumayod kalabaw dito kung gusto mong makaipon. Ay, tapos na ang kwentuhan guys. Kwentuhang buhay New Zealand. Like and share naman po. Click the notification bell po para updated po. And comment and subscribe please. Thank you. Tapos ang kwentuhan ng buhay New Zealand.